uncircumcision of your flesh hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses. Verse 15, and having spoiled principalities and powers, and he made a show of them openly, triumphing over them in it. (17) Which are a shadow of things to come, but the body is of Christ. Verse 19, and not holding the head, from which all the body by joints and bands, having nourishment ministered, and knit together, increaseth with the increase of God. (21) Touch not, taste not, handle not. Verse 23 altogether, which things have indeed the shew of wisdom in will worship and humility and neglecting of the body, not in any honor to the satisfying of the flesh. Okay, mga tagoyin kapsat. Amen. Inanos. So, gyaman tayo ta nag-remain, dati bisita tatibigat, ni ading, yanagan nyo tayo nating. Jasmine kan Joros. Oh, Joros. Wala ito Starstruck. Duwa. Ni Jasmine kan ni Joros. Joros Kambuwa. Welcome. Subli kayo man nating So, bisita tatibigat, tapos dapat so the first time. Kan ni Sis Sheila. May kamanom dito yan, sis? Talo niya. May katlo. Third time. Tapos dapat ni ading naka-block. Abay ni NTLB. Yanagan mo tatayan ading. Laika. Okay, so welcome tayo amin. Nagito'y duwa, bisita pa tatay. First time, di ba? Taga-Rugswanan. Yanagan nyo tatay, basang? Okay, so welcome tayo. Palakpakan tayo man kakabsat. Soda. Tapos ni Pastor Denver and family. Welcome po. Pati duwa nga lalay. Kamu-kamu, Pastor. Ano pang duwa da? Dapat iti antay nga na welcome. First time ni kwa, brother. Yan na ganan. Asawa ni Jonalyn. Brother Mark, first time mo dito niya. Welcome ka tayo. No, makadandaanon ka ta, Mercury Bigan, makadaanon ka tayo matlaing. Okay, so, daytan. Ni Pastor Jeter, dati kuwanan to buyaan tayo nga greeting na damdama. Kunti may sapay, sobrahan tayo, gala tayo ti naganan. Adaman text share nga, duwala blessing. Dati blessing na. Lalaki kan babae. Ni sino text share ti blessing na? Duwa lalaki kan babae, may isang lalaki, may isang babae. Ni Brad Alan. Kitang na kayo soon. Nalang agpilit yung mata. Pastor Alan. Pastor to ni Brad Alan. Amen. Tingnan tayo ti blessing ni Brother Alan. Nembag nga malam tayo amin kakabsat. Blessing. Siguro dagi kuwati blessing. Numampay kasta blessing kat hana kami nga binaybayan na po Diyos iti lasod ti Makalawas. Kaya ni di last week,
Dagiti madipay makam mo, dahil sigog ni Jenalyn kami ni di, hanga nagtuloy. So nga, hamimot kit di nga kukonde jayon, ta mas nadagdagsan pa di napasama kit di damo. Kasi 9 months adya yan, tas biglang nga nagawan. Di bale dahil naududi ta, hampay lang imabot iti 9 months. Ket, although kasjay man nalaglagan man bilang nadagsan latamot, ngam ti parabaw na po Diyos ko, tana kami nga binaybayan iti provision na, ken siguro encouragement mo titong galmaysa, o ano kasjay dati pasamak nga, hanga na sa iti biyag tayo, patuloy tayo lata, kasi Amen. iso lang mo timang papabig sa kanya ni Janalyn Dayjay. Siyempre, adalta day time nga kaslag kapsut ka. Yeah. Hanggang nga di kasla mo kaya nagpatuloy kasla hambat nga answered prayer kasla siya umang hanga day ti kinuha mi. Ti nagpukusan mi kundi baka dati sa baling nga plano na po Diyos. Kasi dati na ibaga mo lang ng doktora kanya mi. Ang kung ikuan natin dugday jay nga in case ngagtuloy baka namadmadimot lang ti pagkuan na. So nga ti blessing nga di katambumot ni Apo Diyos ti mabaling nga mapasama kiti masangsangwanan. So nga tiwala kami latan nga nyaman ti plano kon na kanyami. So dahil lang kakabsat. Amen. Thank you, brother. O, yaman tayo. Di parabor na po Diyos. Makita yung tusudan di langit. Danto anak yun di langitan. Duwa. Napantay di langit lagi jay. Okay, so may saping nga babae. Jay man barbaro nga baptize. Jay kwa. Jay pilgrim. Nasa barbaro nga baptize. Eh. Sino? May kato, ibasang. Share mo mama Jay blessing mo. Taano magagmi. Mabalinditan, mabalin. Ito yun, Pastor. Ito yung naklatan po. Blessing po, syempre. Pastor, ulit po. Alright. Blessing po, ta nakaumay ka nakakamay sa dati naabay ko. Actually, third time na tatanga umay, baglang ta na nakayatan namot nga simurot kanya, ganyan. And then, doon, ano pitibag? Ay, oo pala. Nabaptize po ako recently doon sa Mangolon, last March 2, 2026. May I 2. think, May 2. ay, May 2. Ah, sorry. Sorry. May 2. May 2, 2026. And ako pong expectaran niya, Adji Aldaw nga pa nakabaptize ko. Blessing po ta, syempre, Adji siguro mat di will ni Apo nga, uray no kasi man ti panangibagada kanyak nga, nya tubobra umya di jay ganyan-ganyan. Kat di panangkulkulit ko, na palubusan nakbat lang. Actually, alas 11 gaya yun, katrabi hindi na palubusan na kon. And then, sana lang nagpakti gamit ko mga parbangon. And then, ajay, jak mat-expectaran nga, day nga aldaw matlaang nga mabaptize na. Kasi I thought sa next Sunday pa po yung yung sa next Sunday pa dun sa yun sa baptism. And ajay po. What else? I think Anen eh. Anen eh, bosen. Tapay. Okay, amen. Di ba, nagragsak no dati barbaro nga may nayon, kakapsat. Nga, jeti blessing tayo, nga dakkel nga encouragement. Dito mong galmaysa, nang nangnuran dito ibigan. Tapno ma-challenge tayo kapsat. Dati duwa mat kit di nga balak nagpabaptize. So na lang ta intulod ni Patrick. Apa intulod? Well, yeah. So, jeti blessing nya. Tapno hantay nga sitsi tayo, manayonan tayo, madu tayo naragragsak. Kapsat. So, yabak pa ni Pastor Denver.
Tadi Pastor Denver. Mangted ka mamit Pastor Itikwa, word of encouragement. Yan, message. Ti Living Rock. Pag-ururayan na ganyan na ito mga pastors. Naimbag nga malam tayo amin. Kakabsat iti Apo. In behalf of Santa Bible Baptist Church, we wish to extend our sincerest and heartfelt congratulations iti Living Rock Bible Baptist Church, iti 5th church anniversary da. Ket ni Apo Diyos ti may daydayaw, nari-alize ko tatay agsaruno gayam dagiti anniversary. Tiket ko sa Madipay na ganyan feeling mother, Madipay lang. Ay. So, dapay, dati kayo nag-volunteer, kayo nag-share ti blessing na. Anen? Okay, so, tugo kayo lang, tadenggin tayo dyan video greeting ni Pastor Jeter. Dati greeting na. Okay. Dan ni Pastor Mike kan. Pastor Mike, magtad kan to message dam na So, imo natin lang ti manong oras from Germany, 7 hours. So nga itatanga kwa bale agalas 8 pa lang suda jay. 8 ti bigat. So nga grade ready mapandas service malaay. Okay, yabante ni Pastor Mike. Mekan. Ginanakan to tingaton. Mangted ka ti kuha pastor. Umangas ka tito. Words of encouragement kada gito'y dito'y Living Rock. Magandang gabi po. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Salamat at sa biyaya ng Panginoon nakarating kami. Inaalala ko kung saan ako pumasok nung una pumunta dito eh. Purok na dakkel, di ko makita.
Puro kadak. Hindi po, sakto lang naman. Pero hinahanap ko yung marker eh. Kasi nga last time, punta kami dito, hindi pa maayos yung yung kalsada. Ngayon, diretso na, ang ganda na. Kaya madali lang nahanap. Eh, so, congratulations po for the 5th church anniversary po ng Living Rock, Bible Baptist Church Vigan. Maraming salamat po sa mga kapatiran dito na nagpapatuloy. Sa kabila po na ang ating Pastor Jeter ay nasa malayo sa inyo. But then sabi kanina ay nandun yung tinatawag na connection, no, na hindi po napuputol. Malaking encouragement po kayo, even sa amin na nagsisimula sa gawain para magpatuloy. Kaya ang atin pong ilagay sa ating puso't isipan, kailangan talagang magpatuloy sa Panginoon. No matter what happened, ano man yung mga transition sa buhay, ano man yung mga adjustment natin sa gawain ng Panginoon, ay kailangan magpatuloy sa Panginoon. Because at the end of the day, ang Panginoon naman ang pinaka-objective natin na kailangang paglingkuran sa buhay na ito. Okay, so Pastor Jet, maraming salamat po for the invitation at salamat po sa bawat kapatiran na narito. Salamat po sa Mother Church, Pilgrim Bible Baptist Church, and then salamat po sa mga kaibigang pastor na sumuporta po sa anniversary ng gawain dito. Congratulations po and God bless you. Amen. Thank you very much, Pastor. Okay, intay garo tumater garo din, isuot tayo dagiti isem, taglilin na mano tayo man. Kinabarang kablao, ito mong gabay sa... Okay, welcome kayo amin dito kakapsat. No, nakadangog kiti tibigan, na siniglang dito yung purok, nga dakkel. Basit yung bangir dito yung dakkel. Okay, ready, sing. I love that feel that I feel when I get together with God's wonderful people. Love that feel that I feel get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces. Praise God in heavenly places. What I feel when I get together with God. One more time. I love that feel when I get together with God's wonderful people. Love that feel that I feel when I get together with God's wonderful people. Oh, what a sight just to see all the happy faces, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Amen. Makatugon tayo. Remain standing, kapsat. Ate, pwede. Okay, kantahin natin ang Stand Up for Jesus before the choir of LRBBC. Sagana kayo mga kapatid, LRBBC, choir and special number. Okay, on the first stanza and after the choir and special number of LRBBC, Pilgrim naman yung sunod. Kantahan tayo, kantahan. On the first stanza, stand up, ready, sing now. Stand up for Jesus, His shoulders of the cross. Lift on His royal banner, it must not suffer loss. Campaign till His army shall He lead. He'll every foe is vanquished, and Christ is Lord in me. Verse 2. Stand up for Jesus, the trumpet call obey. For till the mighty conflict in this His glorious day. We who are men now serving numbered fools, let courage rise with danger, and strength is strength oppose. Okay, makakaupo na po lahat. Ay, about the LRBBC choir.
isang pagkakataon. Tulad ng buhay, di mauulit pa. Ang tinatawag na ngayon ay magiging nakaraan. Kaya bigyang halaga ang bawat pagbangon. Gawing makabuluhan ang araw na kaloob. Isang pagkakataong mabuhay, bakit di gawing makulay? Sa Panginoon ialay, huwag nang maghintay pagkat hindi natin alam kung mayroon pang bukang liwayway. Magpuri, magkaloob, maglingkod sa Diyos habang tayo'y nabubuhay. May mga bagay sa mundong ito na sadyang dumarating lang ng isang pagkakataon. Tulad ng oras, di na pwedeng ibalik pa. Ang ating kasalukuyan ay magiging alaala. Kaya't bigyang pansin ang hiram na panahon. Ituon sa mga bagay na di maglalaho. Isang pagkakataong mabuhay, bakit di gawing makulay? Sa Panginoon ialay, huwag nang maghintay pagkat hindi natin alam kung mayroon pang bukang liwayway. Magpuri, magkaloob, maglingkod sa Diyos habang tayo'y nabubuhay. Isang pagkakataong mabuhay, bakit di gawing makulay? Sa Panginoon ialay, huwag nang maghintay pagkat hindi natin alam kung mayroon pang bukang liwayway. Magpuri, magkaloob, maglingkod sa Diyos. Magpuri, magkaloob, maglingkod sa Diyos. Magpuri, magkaloob, maglingkod sa Diyos habang tayo'y nabubuhay. Isang pagkakataon. And the breeze begins to blow, I know the Spirit's good. And all my words ordinarily lost its life and song. My heart begins to bleed, sensitivity to Him is gone. I run the race, but set my own pace and face and shattered soul. Now the gentle arms of Jesus
to know you, to feel your heart and know your mind. Looking in your eyes, tears up within me. Voice that say I want to know you. Lord, I want to know you, and I Calvary's light, there's one Father working for in the blood of the Lamb. There is one more wonder working for in the precious blood of the Lamb. Nagpasakop kang ganap, buhay mo, O Jesus, ang siyang alay na sapat. Laban sa hagos ng mundo, lumakad ka sa landas mo. Laban sa lakad ng mundo, landas na sa akin nais mo. Nais mo. Sa iyong mga yapak, ako ay tatanga. Kahit igib ng luha, ang nilakaran mong landas. Pasakit man at dusang, dulot ng mundo'y kamtan. Bawat aking susundan.
Amen. Nagkikikis kayo tan. Practice lang, Jay, practice. Dito langit, ikos gusto. Amen? Dapat nalalang tayo kantay, Jay, langit mo lang. No, langit. Sure kayo kakapsat? Sure? Okay, dapat ma-sure tayo. Dahil tayo gundaway, kat, dan ni pastoralan eh. Pastor, yaman takat tayo sango. May kamang 30 words of encouragement. Encourage na kami, ito'y Living Rock, kaya iti amin nga kagimungan. Amen. Nembang nga malam yung kakabsat. Sabi ko mata, awan timat maturog niya. Siriring tilat amin. Amen. Ayan, no kasano ko mati kabaran na, kasi ti kumamot kabara. Amen. Hangabalit ako awan tun ti kastudya langit. Siguro, nalamlamis itong Amerikon dyan niya. Okay, so in behalf of Kawayan Bible Believing Baptist Church, kita kablawan na kayo, iti may kalima nga anibersaryo dating church. Thank you for the invitation, Pastor Jeter. Kita maragsakan na iti trabaho dito'y kita agtultuloy. Numan pa dito yung lugar ko nadag napapalan kanong ako. Napapalan nga Katoliko. Yang pagkalan tayo sa dati sa utiapo niya. Tapno maring dagito'y kakaruba. Eta tultuloy tayo tiapo. Eta maragsakan nagmat makita ni Pastor Denver. Pastor. Kaya kadagit aming kakabsat iti pilgrims. Kita makita iti support tayo dating gimong. So tultuloy tayo lang. Kita dadya lang ti may baga kakabsat. Kita i-enjoy ipapas si damdamatik ting agtisaw ti apo. Anembag nga malam tayo amin. Amen. Thank you very much, Pastor. Yabantay ka Rajay Kwan, special number from Pilgrim Matlaing. Amen. More. Boboy, may ka? Kung ano may kanta ni Brother Boboy yun. More kung ano magamin. Amen. Makapa-encourage siya. God can and He will. Walang imposible sa Panginoon. Ano aja imposible kanya tayo? Isunag at saan. Amen. So welcome kayo kapsat. Ito yung Living Rock Bible Baptist Church. The speaker tetata, kat amamuyo matan. Yeah. Mamoyoted. So, antay nga papayagan ng kapsat, yaban tayo ni Pastor Ronald. Bale, upat na nga ng disciple kanya. Sona, Pastor Andrew, Pastor Di Makulangan, ni Pastor Peter. Di. Upat. So, gyaman kami, Pastor. May kagaroten ta kasabam ti sa Sona. Hello, amen. Salamat. Good afternoon sa ating lahat. Sa mga bisitang mga pastors na hindi po malayo sa atin dahil kaibigan po natin sila. Amen? Si Pastor Alang, galing pang Burubur to, no? Ang palangan nakaangas, tumaray dito yan. So, Pastor, thank you for your support, even kay Pastor Denver, na malapit na kaibigan po ni Pastor Jeter. Alam niyo po si Pastor Jeter ay hindi po iba sa atin kasi halos magkakasama kami lumaki sa ilalim po ng leadership ng aming senior pastor, none other than Pastor Peter. Supposed to be dapat siya po yung speaker, pero dahil may mga iba silang mga schedule, alam niyo naman po kung gaano ka-busy yung ating senior pastor, napakalawak na po ng kanyang minamanage na ministry, kaya pinakausapan po tayo na to preach in his place this afternoon. That's why this is a great privilege, and I want to say thank you, Pastor Jeter, all the way from the land of Germany. Chocolate naman dyan. Okay, so salamat po. Sabi ko kanina umaga, hindi madaling magpastor ng dalawang simbahan, pastoring a German church at the same time pastoring Ilocano church. At nagpapasalamat tayo na may mga uma-assist. Andyan si Sakristan, si Preacher Sakristan, si Preacher Ricardo Gayam. Palakpakan tayo man kakabsat. Maraming salamat.
Kasama po si Ma'am Bernadette. Happy Mother's Day din po kay Ma'am Bernadette. At sa mga faithful members po ng LRBBC, ang tagumpay na ito ay hindi lang po tagumpay ng isang tao, tagumpay nating lahat. Amen? Pero sa biyaya ng Diyos, siyempre, hindi natin magagawa ito without the grace of God. Salamat po sa support ng Pilgrim Bible Baptist Church na all the way from Narbacan after service ay napanda amin ditoy. Didadumakit, agboy-buya dadijay live streaming. So, tapnohan tayo nga bumayag kakabsat kat agawid tayon. Hindi. Tumakdera tayo gayam. Let's open our Bible in the book of Acts chapter number 2. Acts chapter number 2. Kaya alam niyo po, siguro habang nanonood si Pastor Peter sa atin, ay na-enjoy po niya yung fruits of the labor. Alam niyo, hindi ho namin alam na ganito ang gagawin ng Panginoon sa amin sa Ilocos Sur. Way back 2003, ay nakarating po kami sa Narbacan, November 13, if I'm not mistaken, 2003, ay nakarating po kami sa Narbacan. Napakatahimik na lugar ng Narbacan nung dumating po kami. At walang gaanong establishment. Ompay lang Jollibee, di kakabsat. Ompay 7-Eleven, kada tatakod, duwati 7-Eleven di Narbacan. Ikat baka agbaling nga talo, di may sa kada DJ Pilgrim. Di may sa 7-Eleven. Okay. So, paiso nga na isang sangayan, itinarbakan, no? So, it's really good na makita kung paano, kung may mga simbahan, ay pinagbapala ang bayan, no? Kaya nga, ang sikreto po ay nasa church. Tayo na po yung huling institusyon na itinayo ng Panginoon na gagamitin po niya. That's why as a church, we need to keep it up. We need to stand up for Jesus. Amen? In Acts chapter number 2, papasalamat kami sa aming senior na inanusan na kami i-train. Ang kami kasto iti kakabsat, ingga natatakat, iti-train kami pa lang iti pastor me. Sabi ko nga kahit matagal na po akong pastor for 17 years, inaalaw ko po yung pastor ko na i-correct pa rin ako pagalitan sa mga bagay na alam ko na kulang pa sa akin sa ministry. Sapagkat habang tayo po ay nag-aaral, still, there will always be a room of improvement sa paglilingkod sa Panginoon. As what Apostle Paul said, siya nang nagsabi niyan, di ba? Hindi pa niya na-reach talaga. But he follow after. Yan ang sabi ni Apostol Pablo. Kaya tayo po ay laging nasa church, although halos kaduan nga mensahe kakabsat, awanti kabarbaro nga mensahen. Di ba? Lalo kung matagal ka na sa church, halos paulit-ulit mo naririnig yung the same message. Di problema lang kakabsat kat kaduan ka niya tayo, hindi natin sinusunod, ina-apply yung salita ng Panginoon. Para sa Pilipinas po, napakarami nating batas, ang problema lang is the implementation. Ganon din po sa church. Ang dami ng message, Sunday upon Sunday, Wednesday, special occasion services, conferences, fellowship. Pero ang problema po ay hindi natin sinusunod. By the way, fellowship, this coming Saturday, allow me just to extend an invitation sa lahat po ng ladies na narito po ngayong oras na ito. So, inviting all the ladies on the upcoming annual Coffee Break Fellowship. Ikatlong taon na po ito. So, this coming Saturday, ang call time po is 8:00 ang registration. Ang registration is only 50 pesos. Konting kurot lang po, kakain na kayo ng lunch, may merienda na kayo at may unlimited coffee for 50 pesos only. Ang highlight po dyan, hindi po yung pagkain. Ang highlight po dyan, walang iba kung hindi salita ng Panginoon. So we have different good speakers, mga kababaihan po, mga lady speaker, ayun mga tawag natin sa kanila. At they are also dynamic, no? Dynamic lady speaker. Pero mga babae lang po ito. I believe mabe-bless po kayo at maiintindihan nyo ano ang role ng church o ano ang role ng mga ladies sa loob ng church. Alam nyo, maganda po ito. And my wife, she's been praying about it until kagabi, niluluhod ng misis ko to. Talaga nga, ipinagpe-pray niya na this coming Saturday ay marami mga kababaihan sa simbahan na ma-challenge po. Kasi ang laki ng role nyo sa simbahan. Now, try to imagine, pinakamalaming attendance sa loob ng church, karamihan mga babae. Kaaduan babae. Diba? Minority, lalaki. Kung naniniwala lang tayo sana ng mga babae, pwedeng baka mas nalalaing babae. Noong mga Sabada ko siguro, tayo ko 1 hour, so dako 3 hours. No, nuhal mo pa lang nga siguro pasardeng, kandang sardeng. Kasi women are gifted with words. Sabi nga nila, isang salitaan natin 10 sa mga babae.
Kumbaga sa ating 45, bang! Sa mga babae, Armalite yan, oh, talagang magagaling sila. Kaya, pero kagandahan nito, sa Coffee Break Fellowship, tuturuan yung mga ladies kung saan yung boundaries nila. No, kailangan lang kasi maunawaan ng mga ladies na may boundaries sila sa loob ng simbahan. As what the Bible says, let the women keep silence in the church. Kailangan nilang maintindihan yung kanilang boundaries. Okay? Anyway, hindi yan ang message natin. Acts chapter number 2, in-extend ko lang po yung invitation. So I hope sana lahat po ng ladies na narito ngayong oras na ito ay present po kayo sa Sabado. From LRBBC, Preacher Rick, no? So kung nanonood si Pastor Jet, this would be an official invitation sa LRBBC ladies. I hope ay makarating po kayo. Anusan nyo, Nuawan Tilugan, makaamo ni Preacher Rick, Mangibirok Tilugan. Anyway, ado kabalyo dito, ikakabsat. Di ba? 1 horsepower, ang kayo ag diesel, ang kayo ag gasolina, pugtaran nyo lang tumaray, kakabsat. Amen? Okay. O kaya, ang arkila kayo ti karwahe dito, tapno lang ang makadanong kayo dyan narbakan. Anyway, kasi mo lang ang kabsat. Okay? Acts chapter number 2, verse number 42. Di ko alam kung ano mensahe pipreach ko ngayon eh. Okay, Acts chapter number 2, verse number 42, until verse number 47, a very familiar passage in the scripture. Lalo no, medyo nabayag kang Kristyano, familiar ka na sa chapter na ito. Lalo sa mga pastors, maraming beses na nagpipreach na po tayo dito sa account. Dito po sa early church in Jerusalem. Titingnan po natin, verse number 42, meron tayong verse sa screen. Kung sakaling backslider ka at wala kang dalang Bible, so may provided po kami para sa mga backslider. Amen? Ang tawag ko dyan para sa mga backsliders. May na-offend na kagad. Biro lang ho, para kung medyo nakabsot lima tayo, mabaling kayo nga kumita dito yung screen time. Amen? Joke lang niya, no? Seryosohin nyo kung makamuka yun. Acts chapter number 2, verse 40 and 2. Andiyan na po ba kayo? Okay, sisinublat tayo. Verse number 2, indiyan na madaanon tayo, verse 47. And they, the church po ito yung tinutukoy na they, and the church continued steadfastly in the apostles' doctrine, and in fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. Verse number 44, and all that, tama ba verse 44 na yun? And all that believe, aming nga namati na isalakan, the Bible says, were together, and had all things common. And verse 46, and they continuing daily with one accord in the temple and in breaking of bread and in house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. Verse 47, please, all together, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. You may now take your seat. Batiin mo ng magandang hapon ng katabi mo bago tayo magsimula sa pangangaral ng salita ng Panginoon. I hope ready na po kayo. Amen? Ballpens ready, notebooks ready, Bibles ready, and most especially, hearts ready. Amen? Nasabi po doon sa verse number 44, and all that believe, dagijay nga namati na isalakan, ken nairaman, DJ Simbaan, naiad, DJ Church. Remember, sila po ay nabautismuhan, no? Naidagdag po sila doon sa early church in the book of Acts. So they are together and they had all things common. Alam nyo, isa sa maganda na pagbabasihan po ng healthy church. I hope you're listening right now, amen? Okay, anusan nyo kakabsat, pudot. Anyway, kut mas na pudot di dya impyerno, okay? So, again, ang isa sa mga pwede nating pagbasihan na masasabi na ang church, ang simbahan ng Panginoon, is harmonious and healthy when we see this verse in verse number 44, when God said they had all things in common. Not some things, not few things, but the Bible says they have all things common. Amoy kakabsat, nagrigat dato itong practice ng early church sa Jerusalem, na sila po ay nagkakaisa sa lahat ng bagay,
Hindi lang sa isa, hindi sa dalawa, hindi sa tatlo, kung hindi sa lahat ng bagay ay nagkakaisa sila, ay isang determining factor na ang early church ay healthy and very harmonious church. And I believe very happy church. Kasi nagkakaisa sila. Alam nyo, ang hirap magkaisa ng church. Di ho ba? Yung nga lang simpleng bagay sa simbahan, pag may pinagmimitingan tayo, minsan dahil pa sa pagmimiting na yon, nagkakaroon ng tinatawag na problema ang simbahan. Kaya nga minsan sabi na Pastor, wag lang tayo mag-meeting para walang problema. Nag-meeting sa kulay ng kortina dahil doon may na-offend na isa, nawala sa church. Now try to imagine a very petty things, napakaliit, napaka-small thing, para ang mga Kristiyano ay mawala sa simbahan. Kaya alam nyo po, napakagandang testimony and example ng early church na ito sa Jerusalem, sa simbahan natin sa mga panahon ngayon. The challenge is still the same. Hindi po nagbabago ang salita ng Diyos. Heaven and earth shall pass away, but my words will never pass away. Hindi magbabago to. The same message then, the same message today, na ang gusto ng Panginoon na ang simbahan niya ay magkaisa. One faith, one Lord, one baptism. Laging iisa. Remember mga kapatid, kapag nahati tayo sa dalawa, masisira ang gawain ng Diyos. Mako-compromise ang testimony ng simbahan ng Panginoon. Kaya nga alam nyo sa church, naglalagay po ng mga spiritual leaders para hindi na magulo. Nakukuha nyo po ba yung point? Kaya ang Diyos naglagay, nagtawag ng pastor, ang pastor nag-train ng mga leaders upang sa church ay hindi na maging magulo. Now, try the fact mga kapatid, na minsan may mga pastor na tayo sa simbahan, may mga leaders na tayo, mga trusted leader sa church, ang simbahan nagkakagulo pa. Ang church na i-split pa. How much more kung wala? Paano kung wala ng pastor? Paano kung wala na nag-lead? Kaya nga salamat sa simbahan na ito. Kahit gano'ng kabisi si Pastor Jethro sa Germany, ay hindi nakakalimutan kumustahin kayo dito. Now try to imagine, as LRBBC members, you are blessed with those pastors. Tama ho ba? Meron tayong senior pastor from Antipolo from time to time, kahit senior na yung mga edad nila, ay hindi nagsasawang bumisita para pangaralan kayo ng salita ng Panginoon. At meron pa kayong preacher dito, ay talaga naman naka-an-anos. Di ba? An-anusan na kayo nga bisbisitaan, paspasyaran, di ba? I-remind na kayo na dapat huwag kayong makakalimot na kapag araw ng Sunday, ay dapat nasa church kayo. Isn't it a blessing mga kapatid? Na may mga leaders na mga milingkod ng Panginoon na tinatawag sa gawain na nagre-remind sa inyo kung gaano kahalaga na tayo ay nasa gawain. Kasi may mga pagkakataon nakakalimutan natin. Pero salamat, may mga lingkod ng Diyos. Nang sabi ng Bible, even Apostle Peter, sabi niya, I am not negligent to put you in remembrance of these things, though you know them. Kahit alam nyo na ang mga bagay nito. Kaya ang church na ito, nagsyangin ang simbahan. Imagine, from 120 to 3,000 to 5,000 until multitude. Grabe, ang dami, mga minamahal. Kaya ang ganda ng church. Ang saya, di ba? Kaya nga sa simbahan, masaya yun. Di ba? Pag nasa church ka, limot mo sandali yung problema. Pag nasa church ka, less stress. Maliban na lang makita mo, DJ, kagurguram nga miyembro, iti simbaan. Talaga nga manayunan ti stress mo. Pero alam niyo dapat, hindi ganun. Pag sa church, we're brothers and sisters in Christ. Tama ho ba? May kagalit ba kayo sa church? Baka mamaya, pagdating nyo sa langit, magkapit-bahay lang yung mansion nyo. Mula dito hanggang langit, magkaaway, hindi kayo nagpapansinan. Practice na tayo dito, amen? Kasi sa langit, ganun din naman ang gagawin natin. Fellowship and the Word of God. That's why this afternoon, allow me to preach the subject and title for a few minutes. Mga 3 oras lang naman, no? And 30 minutes. Anong gusto nyo? 30 or 3 hours? Pareho na lang siguro para mas maganda. Okay, the title of the message is this. Am I a church member or just an attender? Ikaw ang mamili, Okay? Hindi ako mamimili para sa iyo kahit alam ko miyembro ka ng simbahan. Pero dapat maintindihan mo to Kasi minsan, paiso kakabsat, officially, by baptism, we became members of the local church. Officially, by baptism, we became, whether we like it or not, officially, by baptism, you became the members of the local church. But not just being baptized, mga kapatid, hindi nagbe-base yan
sa tinatawag na dahil na-baptize ka, miyembro ka na nga talaga. Kasi alam nyo, ang tunay na miyembro ng simbahan, binebase natin kung paano ang ginagawa nila sa early church. Kaya ngayong hapon na to, mga kapatid, saglit lang po ito, kasi yung mga points natin, alam nyo naman na eh. Ipapaalala ko lang uli sa inyo, ibabalik ko lang sa inyo. Tanungin mo yung sarili mo, am I a church member or just an attender? Sige daw, tanungin mo yung katabi mo. Membro ka ba? O uma-attend lang? O member ako ng church. Member ako ng simbahan. O, di ba? Siyempre, pagmamalaki natin yan. Kasi nabaptize tayo eh. Member tayo. Member ako ng LRBBC. Di ba? Member ako sa Santa. Member ako sa mission sa Nagbukel. Member ako sa Pilgrim sa Narbacan. Member ako doon sa Kawayan. O, lahat na lang na narito. Huwag na natin banggitin yung wala dito. Para tayo-tayo lang. Meron pa bang ibang pastor na humabol? Mga impostor na lang. Tanungin natin yung sarili natin, membro ba ako o uma-attend lang ako? Kasi iba yung uma-attend sa membro. At ang plano ng Diyos, lahat ng ligtas, magkaroon ng sarili niyang local church. Maibilong siya sa isang simbahan. No? Hindi yung maganda na pasilong-silong lang lagi tayo. Although maganda naman yan na may sinisilungan tayong church. Pero hindi maganda na tumatagal na yung taon, nakasilong ka pa rin, wherein pwede kang mag-decide na maging part ng isang local church. Nakukuha niyo po, bakit pastor, mahalaga na kami ay nasa church? Kasi lahat ng ginagawa natin, ang Diyos kumukuha ng kaluwalhatian, hindi sa individual, kung hindi sa church. Kaya mahalaga ang simbahan. Sa mga members sa Narbacan, ilang beses ko nang tinuturo sa inyo to, na ang gawain natin sa ministry is a collective effort. Wala tayong nagawa sa sarili lang natin. Wala tayong magagawa sa sarili lang natin. Ang Bible na mismo ang nagsasabi, you can do nothing without the Lord Jesus Christ. Kaya lahat ng ginagawa natin, involve ang local church. Pag nagpasaway ka, damay ang local church. Pag nagtinu ka, magiging maganda ang testimony ng local church. Kaya kung miyembro ka ng anumang simbahan, I suggest, magpakatinu ka. Amen? Kasi madadamay ka whether we like it or not. Because you are part of the local church. Tanong ko sa'yo, miyembro ka ba o uma-attend ka lang? Alam niyo, blessing na matawag na isang member ng local church. Kumbaga, kung gagamitin natin yung pride na word, pride natin maging member ng isang simbahan. Part ako ng church na ito. No? And I'm proud of it. Di ba? Pero alam niyo mga kapatid, minsan, yung pagiging miyembro natin, hanggang salita lang eh. Diba? Hanggang words lang. Wala sa action. Meron ako nabasang my note. Di ko alam kung sino nag-my note nun eh. Basta binasa ko lang. Ang sabi niya, you need to walk the talk. Ano bang ibig sabihin nun? Nabasa ko lang eh. Walk the talk. Ano ibig sabihin nun? Ipamuhay mo ang sinasabi mo. Correct. Parang sa amin sa mga pastor, we need to live what we preach. Kailangan nakikita ipinamumuhay namin, yung ipinapangaral namin. Now, the same is true. Nung miyembro ka, itimay sa nga paghimungan, then you need to walk the talk. Huwag mo lang sabihin na, member ko ng church na yan. Dapat din nakikita. Dapat din ramdam na miyembro ka ng isang simbahan. Kapsat, medyo nadagsin basit dating nga mensahe tayo, ha? So, ngal-ngalin yung nalaing. Okay lang po ba? Oo. Pag medyo hindi nyo pa malunok, I suggest huwag niyong piliting lunukin. Uwi kayo sa bahay, ngal-ngalin yung nalaing, sakbayin nyo nga, lunukin. Kasi no saan ko ma-choke kayo. O lalo, baka ad-ado iti kabarbaro nga members dito eh. O ni Regina, bagong member, pero parang hindi na bago yan. Dati na binubugbog sa Word of God yan. Sanay na yan. Oo, kumbaga, medyo nahuli na lang yung baptism niya. Nasunog na yan sa loob ng simbahan. Di ko alam kung ma-offend pa ba yan eh. Dati nang offended yan. Pero nananatili sa gawain ng Panginoon. Amen? Oo. So, kung may mga bago man dito, I suggest, kung medyo may nahihirapan kayong lunukin, you consult your pastor. Okay? Consult niyo yung pastor niyo. Pastor, anong lalim ng message? Tinamaan ako. Totoo ba yun? Yan. So, maganda, I suggest, lalo sa mga bago. Marami ako nakitang bago rito eh, sa LRBBC. So, pangalan ni Ading. Si Gian.
Preacher Rick, kailan nabaptize si Gian? Last year. December. Okay, so, December? March last year. So, ibig sabihin, 1 year ng member to. Isang taon pa lang to, nag-uumpisa pa lang lumakad. Kumbaga sa isang batang, di ba? Isang taon lumalakad pa lang. Pero may mga iba kasi na medyo matagal lumakad eh. Lalo pag mga Krisyano, 10 taon ng member, di pa lumalakad eh. May mga ganun, may mga ganung Krisyano eh. Ang tagal lumakad. 20 years ng member, hindi pa lumalakad. Hindi ka na nga teenager eh, 20 ka na eh. Ibig sabihin, 20 years ka ng member sa church, abay, gumagapang ka pa rin. Hindi maganda yun? O, alam nyo, kung kayo ay faithful sa church for just 2 years or span of 1 year, mag-go-grow ka bilang Krisyano eh. Pero bakit may mga Krisyano tumatagal na? Aba, yung iba, inggan na tata, nabayagan, kat arsagid pa laang. Aduti kasta nga Krisyano, yung iba nga nasa ministry na, nagmi-ministry, merong ministry hinahawakan, hanggang ngayon arsagid pa rin. Di ba dapat tayong nasa ministry, mature na tayo? O, imbaga kanya yun, winarningan na kayo, medyo nadagsan ba si dating nga mensahe? Okay. Anyway, para kanya tayo kakabsat. Marami mga Krisyano, nasa paiso, nasa ministry na, nakasensitive. Nakasensitive. Dagiti ti Kristyano nga sensitive. Matagal na, nagtuturo na sa Sunday school, nag-extension classes, nagba-Bible study, kumakanta sa choir, nagso-song lead, humahawak ng Bible, nag-Americana, naglo-long sleeve, nagne-necktie sa likod nga lang. Tapos, arsagid. Alam mo, hindi natin kailangan ng ganyang manggagawa sa ministry. Grow up! Sa hirap ng gawain ngayon, ng Diyos hanggang ngayon nananalangin, pray ye the Lord of the harvest, that He would send forth more laborers in the field. Pambihira, kinuha ka na nga ng Diyos, pinili ka na ng Diyos ng gawain, dapat samantalahin mo na yung pagkakataon. Mag-grow ka na, maliit lang na bagay. Ay, nag-amen ha. Marami, totoo ba? Marami bang mga manggagawa sa gawain, na mga nagkukomit sa ministry, na gusto ko mag-involve, pero sila pa yung number 1 ng mga arsagid. Samantalang yung mga tinuturuan, hindi naman. Pero yung nagtuturo, sila yung arsagid. Pag pinagalitan mo, nagtatampo, uuwi, magagalit, hindi na magsisimba, hindi na magmi-ministry, absent sa gawain. Kamuti. Nakakapagod. Paulit-ulit tayo sa preaching, nakakapagod. Ito na yung paulit-ulit na preaching. Sa Bible, nabasa ko, ang sabi ni Solomon sa Proverbs, yung mga wise na Kristiyano, kapag pinagalitan mo, i-appreciate na ka. Diba? Kasi isa lang ibig sabihin nun, nagalit sa'yo, pinagsabihan ka, binigyan ka ng wisdom, kasi concern sa'yo. Itong ibig sabihin, kapag ang preacher nyo, kapag ang pastor nyo, wala nang pakialam sa inyo, isa lang ibig sabihin niyan, hindi kayo mahal niyan. Hanggat may pakialam kami sa buhay nyo, dapat ina-appreciate nyo. Tama po ba? Bibihira yung mga ganyan, mga minamahal. Kaya pag may mga pastor kayo na binibisitahan, pinapagalitan, pinagsasabihan, binibigyan ng wisdom, ganito sis, ganito brad, ganitong gawin mo, ibig sabihin concern yan. Correct? Kasi pag wala na, lahat na lang, sige bahala ka na, o sige bahala ka na, sige bahala ka na sa gusto mo. Naku, sigurado hindi ka mahal niyan. Yung palupusan ka na lang ka na yun, hana ka nga, ayat and data. Yung yes lagi, yes brad, yes sis. Yung mga pastor na, yes brad, yes sis, naku, delikado. Ibig sabihin walang concern, ibig sabihin perfect kayo, hindi kayo nagkakamali all the way. At kasi nga miyembro, perfect decision na all the way, awa na. Ano pang silbi ng pastor? Kami po mga kapatid, bugbog kami sa correction. Kaya kami nagpapasalamat because may pastor kami na nagko-correct sa amin. Kung hindi kami kunorek, hindi kami tatagal sa ministry. Kapatid, sa gawain ng Diyos, pag mahina ang damdamin, hindi ka tatagal. Palakasan ng damdamin dito Palakasan ng kalooban dito. Siyempre, una sa lahat, biyaya ng Panginoon. O tinan nyo, bakit kayo nakatagal sa church? Biyaya ng Diyos. Natuto kayong maging matatag. Amen? Natuto nyo kilalanin yung mga preachers nyo, yung mga leaders nyo, yung mga pastor nyo. Si pastor, naiintindihan namin yan. Mahal kami yan, urekasta. The jail leader, may urekasta. Ayatin na kami.
Correct? Now, tanongin natin ulit sarili natin, am I a church member? Or just plainly an attender? Bakit pala, Pastor? May pagkakaibahan yan eh. Oh, the difference between being a church member and being a church attender. Pastor, anong pinagkaibahan ng isang church member and a church attender? None other than the word commitment. Commitment. Ang pinagkaibahan ng miyembro sa uma-attend lang, commitment. Ang isang miyembro ng church, committed. Ang attender, haan. You know why? Hangarod miyembro. Umat-attend lang. Naawis lang. May isa nga Domingo, duwa nga Domingo, naawis. Hindi sila committed sa church na ito. Ang committed sa church na ito at sa simbahang kinabibilangan natin, walang iba, hindi attender, miyembro dapat ang committed. Saka nakakita ng local church na ang nagtatrabaho, yung mga bisita, hindi yung mga miyembro. Di ba dapat miyembro nagtatrabaho sa church? Pambihira, kung makakakita ka ng simbahan, mga bisita ang nag-aayos ng upuan, bisita ang nagluluto, bisita ang naglilinis, di simbahan yan. Hireling yan. Ang miyembro ng church, committed. O, hamon to para sa LRBBC for 5 years. Kayo mga miyembro ng simbahan dito, hindi kayo attender ha, miyembro kayo. So, dapat committed kayo sa church na ito. Kahit anong problema, kahit anong trials, kahit masakit, kahit may difficulties, huwag kayo aalis sa church na ito. Sapagkat miyembro kayo ng simbahan na ito. Dapat committed kayo dito. Alam mo, napakaraming mga Kristyano ganito. Pag nasaktan, hindi nagustuhan na nangyari, umaalis sa church. Kaya sa aming simbahan ngayon, ang umaalis, hindi na namin hinahabol. Kasi ang tunay, hindi aalis. Kapag mahal ng church niya, mananatili siya kahit gaano kahirap. Kaya pag may umalis, kung babalik, yayakapin, tatanggapin. Pero hindi hinahabol. Kapatid, ang daming kaluluwang dapat maligtas. Minsan nauubos ang oras natin sa kakahabol sa mga ligtas na. Samantalang ang dami pang unsaved na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. For God's sake, huwag na nating habulin ng mga pasaway na yan. Kung ligtas, babalik. Kung hindi, sulwiningin. Pagod eh. Ginawa na namin dati yan. Habol kami ng habol sa mga nawawala sa church. Habol kami ng habol sa mga nawawala sa church. Pamukat-mukat, napapagod kami. Ang kalalabasan, kami pang may kasalanan, meron pang mga kaluluwang hindi naliligtas. Kaya sa simbahan ng Pilgrim na Rabakan, pag aalis ka, papalakpakan ka pa. Pero kung totoo kang Kristyano, dapat bumabalik ka. May mga ganitong dahilan ng mga Kristyano. Pastor, hindi naman lahat ng mga hindi nagsisimba ay hindi tapat eh. Di ba yun ang sabi nila? Lahat ba na nagsisimba, tapat? Lahat ba na nagko-committed? Lahat ba na nagsisimba, committed? Totoo naman, hindi lahat eh. Pero ikaw na nagsasabi na hindi lahat. Kung alam mong faithful ka, alam mong committed ka, ba't wala ka sa church? Di ba? Di ba dapat nasa church ka kung naiintindihan mo? Na wala ka sa church. Sabi mo, wala naman akong kasalanan eh. Ba't ikaw ang nawala sa church? Wala ka palang kasalanan. Ba't yung may kasalanan na nanatili sa church? Kung sinasabi mo, sila ang may kasalanan, kaya umalis kami, ba't nawala ka sa church? Dapat silang mawala sa church kasi sila yung may kasalanan. Mukhang baliktad yata ah. Mukhang prinsipyo ng kopong-kopong yan ah. Mukhang hindi prinsipyo ng Bible yan ah. Kapatid, kung may rason man na umalis sa gawain, siguro kami ng mga pastor, sa dami ng sugat namin, sa dami ng sakit na naranasan namin sa ministry, hindi lang sa isang tao, halos sa lahat ng mga miyembro, may sugat po kami. Lahat ng mga nilalagay ng Diyos na miyembro sa church na ito, hindi may iwasan na susugatan nila kami. Tanong, nawawala ba kami sa church? Ikaw, isang sugat lang, nawala ka na. Isang guhit lang, umalis ka na. Hindi ka pa nga nasaksak talaga. Naguhitan ka lang, nawala ka na sa church. Kami saksak sa likod, sa harap. Stabber sa harapan, stabber sa likod. Natili naman kami ah. Hindi naman kami umalis. Bakit? Member kami sa church. But for souls.
Kung pera lang, pwede maghanap buhay. Mas malaki ang kita. Amen po ba? Naunawaan niyo yun? Sa simbahan, konting allowance, sakit pa ng kalooban. Nakuha niyo po yun? Sa konting allowance na makukuha mo, sakit pa ng kalooban mo, bit-bit mo lahat ng problema ng miyembro. Kung gusto lang namin yumaman, aalis na kami sa pagpapastor. Dati kami tinatawagan sa ABS-CBN. Sa GMA. Nung panahon ng Panday, sabi ko, wag na, kasi si Coco na lang kuhain niya. Salan, di ba? Pwede mag-artista. Ba't pinili namin magpastor? Wala namang pakinabang, nasasaktan pa kami. Kapatid, panawagan sabi ni Jeremiah, ayoko na mag-preach. Pero yung puso, yung salita ng Diyos, mainit sa kalooban niya. He cannot contain it. Kaya kahit sabihin namin, ayaw na namin. But the following week, gusto pa rin. Ano kami mga pastor, magkukwit na kami. Pero after the following week, pag nagbasa na kami ng Bible, pag nag-pray na kami, okay na naman ulit. Back to normal, back to basic. Love people, love the church, love the souls. Ba't mo sinasabi ang pastor? Para maintindihan nyo. Kasi hindi nyo malalaman pag di namin sinasabi. Ganun pala, pastor? Oo. Kaya mahalaga sana kung miyembro kayo. Di nyo ba alam minsan, simpleng attendance nyo sa church, ang laking kagalakan sa puso namin? Yung makita namin kayo sa favorite seats nyo, sa tapat ng electric fan. Yeah. Yung favorite. Alam nyo, nung wala pang aircon sa Narbacan noon, mga miyembro, kabisado ko yung favorite seats nila. Agi, inuunaanda. Kasi manmano pa lang electric fan niya. Manmano, open naman yung church. Makikita mo yung mga talagang hindi sanay sa init. Diba? Pwesto yan sa malamig, syempre. Ngayon, wala nang choice. Kung saan paupuin, doon pauupuin. Yung iba, natangki ng ulo. Sabi na, sa una maupo, sa likod na upo. Sabi na, pag una kang dumating, sa unahan ka maupo, sa likod pa rin umuupo. Tigas ulo. Diba? Pulpak. Makawat. Kanayong ay bagbaga. Apay na sakit. May paiso mo niya. Kasi pang di sasabihin to, di kayo matututo Akala nyo, simbahan, parang katuwaan lang, joke. No, this is the serious business, amen? Nagpapatawa kami minsan para magising kayo kahit papaano. But we have a serious business here. Preaching the Word of God. Commitment po kapag miyembro. Now listen attenders are spectators from the sidelines. Members get involved. Tama ho ba? Yung mga uma-attend, spectators lang yan. Nagmamasid. Miyembro hindi miyembro Bisita. Nag-o-observe, nagmamasid. Pero ang miyembro, nag-i-involve. Walang nakaupo, na lagi na lang nakaupong miyembro. Isipin mo yun, ang trabaho mo, bench warmer. Ano dyan, bench warmer, pastor? Pagpapudot, ititugaw. Nagkakagulo na ang mga simbahan, ang mga tao, maraming ginagawa, ikaw nasa sidelines, nakaupo. Wala dapat member na church na ganyan. Members get involved. Attenders are consumers. Attender nga ron, in-invite tayo. Tama? But members are contributors. Ulit, pag attenders, syempre, consumers. Alangan naman yung in-invite mo magpakain sa'yo. Imbitahan ka namin sa anniversary, pero pakainin nyo kami, Pwede kasta. Awan ti kasta nga sistema. No kasta ti sistema, bulok. Siyempre, nag-invite ka, trabaho mo, responsibilidad mo, na yung inimbitahan mo, ingatan mo at alagaan mo. Busugin mo hanggat maaari. Kaya, dahil doon, ang mga miyembro dapat contributors. Binanggit ko to kahapon sa anniversary ng Candon City, sa kanilang 30th. Ang sabi ko, naniniwala ako na ang mga Ilocano hindi kuripot. Mamati ka mo lang? Kaslasyak lang, pastor. Kaslasyak lang, DJ Ilocano nga nakuripot, Lalo kapag Kristiyano na, lalo kapag saved, wala pa akong nakilalang saved na kuripot. Meron ba sa Pilgrim? Tahimik. Kasla ado. Adun saya. Sabi ko sa kanila, walang Kristiyano na binago ng Panginoon na may tunay na relasyon
na kuripot sa gawain ng Diyos. Remember, pilgrims, we are not using the word gastos. We are using the word investments. Ibig sabihin sa simbahan, sa gawain, hindi tayo gumagastos. Nag-i-invest tayo. Tanong, members ka, di ba? LRBBC, lahat ng mga member sa simbahan na to, ano ka ba? Member ka ba o ma-attend ka lang? Pastor, member ako. You need to contribute. You need to contribute. Correct. Di ba nga yung kultura sa Middle East, pag nagkakainan sila, nag-aaway-away sila. Pero baliktad. Nag-aaway-away sila na ang sabi nila, ako magbabayad, ako magbabayad, ako magbabayad. Hanggang sa wala na magbayad. Lahat sila nagtutulakan, hindi ako magbabayad, ako magbabayad. Ang gandang culture nyon sa Baptist Church. Kaso baliktad, sa Baptist Church, kastoy. Sikagbayan. Kawawa yung may trabaho. Kawawa yung laging iniisip, anyway, malaki naman ang sahod mo. Alam mo, kaya laging lumalaki sahod nila, kaya lagi silang binebless, kasi sila lagi ang nanglilibre. Kaya lagi kang wala, kasi lagi ka lang kain ng kain. Hindi ka nagko-contribute. Meron ka naman, kuripot ka lang. O, anya nga Rodon? Member or attender? Member, pastor. Then, contribute. Members, contribute your time, your effort, your strength, your money, lahat-lahat na, your talent, your treasure, your time. I-contribute mo sa gawain ng Diyos kasi member ka. Attenders get the benefits of a church without sharing responsibility, while members are the ones sharing the responsibility. We share responsibility. Hindi tayo pumapayag na sila may ginagawa, tayo nakaupo. Na sila nahihirapan, ikaw nako-comforted. Walang ganon sa church. Dapat pag may ginawa ang isa, may gagawin na lahat. We share the responsibility. No miyembro ka. Two things this afternoon para sa mensahe ng Panginoon. Am I a member or just an attender? Why? Because members, number one, have sense of responsibilities. Ang isang tunay na member ng church, there is a sense of responsibility. What responsibilities? Allow me to enumerate some responsibilities. Number one, under that, sharing the gospel. Ang miyembro ng simbahan, ada iti responsibility na to share the gospel of Christ. Now, no member ka, always remember, sharing the gospel, soul winning, giving tracts is not the pastor's job and the full-time workers only. It is the job, the duty of the church. Remember, simbahan ang sinabihan ng Panginoon. You go and teach all nations, baptizing them in the name of the Father. Simbahan. Kaya dapat walang pastor, walang mga manggagawa na silang ang nagtatrabaho sa simbahan pagdating sa pag-aakay ng kaluluwa. Dapat lahat ng miyembro ng church nag-aakay ng kaluluwa. Kaya sabi ko sa member ng LRBBC, tulungan nyo si Preacher Rick, baka maagang pumuti ang buhok niya. Piman, may sana nga agbis-visitation, may sana nga mang follow up, di daduma, awan. Medyo karit lang ha, tulungan nyo man apo. Diba? Ay, pastor, amom, nagaputi, naadayo ti ayan mi, sungahang kami nga makatulong. Kastoy, ka na kayo ti napintas nga prinsipyo. Kita nyo kakabsat, no punsunan ti papanan. Awan problema, awan adayo, awan ti, no maimbitara na kanya.
Di ba? Nung maimbitara na ka, sabi mo, akamadanagan sis, akamadanagan mare, pare, karigatami. Di ba? No katag-awis, pare, ada okasyon, di blame, ta piyesta dito, aduhan handami, may kayo man. Anyay bagayo, akamadanagan pare, mare, karigatami ngumay. Di ba? May isa kayo nga jeep. Agawis ka pa eh. Awan tayo, sayang mo DJ sagana da nga taroon. Dadya ti prinsipyo. So nga, kapag ministry ang pag-uusapan, sana ganun din ang prinsipyo. Walang malayo, walang mahirap, walang mahal na diesel, walang mahal na gasolina, at least may padyak o kaya may lakad. Kagabi, galing kami dito sa may papunta kami dun sa tinulugan namin. Nakasalubong namin siguro mag-aalas 8 pa uwi kami. May nakasalubong kami mga dalagang babae naglalakad. Mga nakapalda. Sabi ko, hindi baptist yan. Tulog ng mga baptist ang ganyang oras. Wala nang mga babaeng baptist na nagbibisitation ng ganyang oras. Alam ko, kilala ko mga yan. Kilala nyo rin? Sabi ko, tatapang. Eh yung mga iba nga, lalaki na nga, takot pa. Baka daso. Baka dakastoy. Una yan. Alam mo, nakakamiss yung mga panahon namin nung kami po ay mga manggagawa. Lakad lang talaga. So, di ba? Naalala nyo? Walang arte sa katawan. Oh, minsan kahit may amoy na, di pa namin naamoy. Iba nang nakakaamoy. Dahil sa pawis, sapatos, kung ano yung sapatos mo nung nagbibisitation, yung din sapatos mo ng service. Walang iba-iba sapatos. Sunday, every day, all the way. Saka mo lang isipin kapag yung sapatos mo, mga palakpak na. For the cause of the gospel. Walang arte sa katawan. Wala kaming cream na pinapahid, wala kaming pinampaputi, wala pa kaming ganyan nun. Ang iniisip lang namin, kaluluwa. Ngayon, sa panahon, ang mga manggagawa, ang mga miyembro sa simbahan, may sasakyan na, maarte pa. Sumasakay na, maarte pa! Nagpudok mo. Abang payong nyo. Share the gospel. Kaninong trabaho? Trabaho ng miyembro. Taas kami na member ng church. Okay lang, kahit may amoy. Taas. Member ka ng simbahan. Taas kamay. Ito lang ang member ng church. Tagal na magtaas ng kamay. Membro pala kayo. Tangkin ulo yun. Ulit, taas kamay. Member ka ng church. Dami, oh. Lahat tayo soul winners. Lahat tayo dapat mag-share ng gospel. Dahil kapag lahat ang mag-share, ang ganda, ang gaan ng trabaho, hindi lang isa ang napupuri, hindi lang si pastor ang pinupuri, hindi lang ang mga manggagawa ang pinupuri, kung hindi ang Diyos dapat ang pinupuri. Bakit? Kasi lahat tayo nagtatrabaho. We share the same responsibility of sharing the gospel. Acts chapter number 5, verse 42. And daily in the temple and in every house they cease not to teach and preach the word of the Lord Jesus Christ. Now listen to this, evangelism is hard, but watching people you love go to hell is harder. Paiso narigat kakabsat, ngag-evangelize. Ngayon, mas narigrigat na makita mo yung mga mahal mo sa buhay pupunta sa impyerno. Now, let me ask you, sino po sa inyo, wag na kayo magtaas ng kamay, kasi mahirap tumaas yung kamay nyo eh. Mukhang may pigsa yata, adalit tagnan. Okay, tatanungin ko kayo, sino sa inyo may mga mahal pa kayo sa buhay na hindi pa siguradong papuntang langit? Meron ba tayo lahat? Adapay? Diba may mga loved ones pa tayo? Katrabaho nyo? Classmate nyo? Colleagues? Old friends na unsaved? Why not reach them out? Sorang layo, nasa abroad. Wow! Nagdahilan ang may YouTube, may Facebook. Sorang layo. Ang dali na nga po mag-akin ng kaluluwa kahit malayo, no? Kung meron kang kabatchmate na nasa ibang bansa, pwede mo namang i-reach out. Correct? Alam nyo, rason na lang natin yun minsan. Wala kasi kaming time, Pastor. Hindi namin sila ma-reach out kasi malayo sila, Pastor. Naalala nyo nung pandemic? Ano yung ginawa natin nung pandemic nun?
random call. Naalala nyo nun? Yung mag-iimbento ka lang, 09192322, tapos tatawagan mo. Iba may sasagot? Soul winning. Na-try niyo yan? Iba may sumasagot? Di ba lahat ng paraan pwedeng gawin? Kapag gusto, pag ayaw, gano'n lang kasimple po yun. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Now, member tayo ng church. Okay tayo. Amen ba? May mga kaibigan kayo, bisita, kapitbahay, okay tayo. Akayin natin. Akayin natin. Okay po ba yun? Okay? So, sharing the gospel. Pangalawa, responsibility kung miyembro ka. To attend church services regularly, hindi on and off, a-attend ngayon, susunod hindi, a-attend, susunod hindi. Kapag member, dapat regular na dumadalo sa church. Hindi lang regular, dapat on time. Sakit na ng mga tingin nyo sa akin, ano? Mata nila, tiger look na. Kulang na lang, manaksak na yan. Kung miyembro, attend church services regularly. Usually, a typical Baptist church ay meron tayong 2 services sa isang linggo. Sunday, the whole day, depende kung anong ginagawa nyo sa hapon, but usually, pag Sunday, ang mga Baptist, maghapon. And then meron tayong midweek service. Ang tawag natin, prayer meeting. Okay po ba? Now, kung miyembro ka, responsibility mo to attend church services regularly. Ibig sabihin, Sunday morning, Sunday afternoon, and then prayer meeting. Correct? Tama po ba? Sa amin sa church, yung mga sa ministry, o sabihin na lang natin, yung nasa choir. Kapag nasa choir yan, dapat regular yan dumadalo sa services. Tama ba, mga choir members? Yung mga choir members sa church, yung kumakanta, kahit hindi ka choir member, basta kumakanta ka kasi para ka rin preacher eh. Bago pa ako nag-preach, ikaw na yung nauna. Kumanta ka eh, nangaral ka sa pamamagitan ng song. Yung mga choir members na yan, dapat regular yan dumadalo sa church. Wednesday, Sundays, nasa Sunday school yan, nasa Sunday morning yan, nasa Sunday afternoon yan, at prayer meeting yan. Kasi kung hindi, wala yung karapatang kumanta sa harapan. Kasi pag kumanta sila nang wala sila sa mga services, hypocrisy ang tawag dyan. Sakit naman, binalaan ko kayo kanina, unak po kanyayo, medyo nadagsan basit dato eh. Kasi kanina, medyo nagpakain lang ako ng lugaw eh. Ito, goto. Adasagpaw na, itlog, special. So medyo nadagsan basit. Amen? Isipin mo, kumakanta ka dyan, we preach Christ, was crucified and risen from the grave. Gagraduate ka na lang sa school mo, hindi pa alam na Baptist ka. And you are singing, we preach Christ. Hindi makapagbigay ng track sa teacher mo, sa school nyo, sa mga kasama mo, hindi mo nagawa kahit isang beses, gagraduate ka na lang, and then you are singing, we preach Christ. You are singing, blessed to be a blessing. Mula nung na-save ka hanggang ngayon, 5 taon ka na miyembro, never mo pang nasubukan magsauli ng tithes and offering? Oh, come on. Tahimik na kayo ngayon. Correct. Oh, sana magising kayo dito ha. Alam mo, tinutulungan ko lang po kayo. We love this church. Alam namin kung saan to nagsimula. Alam namin ang pinagdaanan ng simbahan na to. And through the test of time, I stood with my pastor. Tumakder kami lang, silently with my pastor. Kaya ako'y nagpapasalamat kung paano muli nabuo at naayos ang simbahan na to. How I wish and how I pray, hindi na mauulit. Kaya mga members, magtino tayo. Maging maayos tayo. Magpasakop tayo sa liderato. Amen po ba?
Because time will come, kung tatawagin ka ng Diyos, magiging leader ka ng isang araw. Pero habang hindi ka pa tinatawag ng Diyos na leader, magpasakop ka sa leader. Correct? Kung sa tingin mo mas magaling ka na sa leader, lumabas ka na, mag-start ka na ng gawain. Para hindi ka mag-cause ng problem inside the church. That's the easiest way to do it. Kung sa tingin mo, nararamdaman mo na mukhang mas magaling na ako kay pastor ngayon sa lahat ng bagay, then you go out and start another church. Start a mission so that malaman mo, mai-apply mo na yung galing mo. Correct? Pero kung sa tingin mo hindi pa, stay under the leadership of your pastor. Diyan ka lang sa ilalim. Support him. Boost him up. Pastor, ganito. Tulungan kita, pastor, ganito. Hanggang isang araw pag tinawag ka na, doon mo i-apply lahat ng nasa isip mo. Tingnan mo kung magiging effective ba lahat. Because sa gawain ng Diyos, based on my personal experience for 17 years now, hindi pagalingan sa ministry. Amen? Puso ang pinag-uusapan dito. Vision mula sa lingkod ng Panginoon. Correct? Tama? Kaya ang isang miyembro, dumadalo. Anong verse natin dyan? May verse ba tayo? Sige nga, tulungan nyo na ako para maging mabilis to. Sabi dyan, Hebrews 10:25a, not forsaking the assembling of ourselves as the manner of some is. Pangatlo, responsibility to pray for my church and my brethren. Ipanalangin ng simbahan, pati ang kapatiran. Alam mo, para maiwasan yung conflict sa isa't isa, you pray for one another. Kasi kapag pinagpe-pray mo, hindi mo aawayin eh. Sigurado ak. Tama? Kapag yung isang tao malapit na sa puso mo, tapos lagi mo pinapanalangin, hindi mo aawayin yan eh. Di ba no? Without ceasing. In our church, meron kami prayer partners. Someone is praying for someone. Hindi lang yan. Lahat ng mga ministries, pinagpe-pray nila yan. Kaya ang tingin ko sa lahat ng mga members ng prayer partners, they are spiritual members of the church. You know why? Because they're always praying. Tama ba? Sa mga prayer partners, they are always praying for everybody. Kasi ministry nila yan. Pero hindi porket ministry nila yan, hindi na kami nagpe-pray. Nagpe-pray kaming lahat. Pero salamat, may ministry kami sa church na nananalangin sa lahat ng gawain sa simbahan. Kahit sa aking pagtayo kahapon sa kandon, alam ko may nag-pray. Kanina umaga may nag-pray. At sa mga oras na ito, someone's praying. Di bang ganda? Kung pinagpe-pray mo, sisirain mo? Kung ang simbahan mo, pinagpe-pray mo, sisiraan mo? I guess not. I guess not. James chapter 5, verse 16, confess your faults one to another and pray for one another that you may be healed. The effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much. So ano pang sense of responsibility? Pang-apat, to give my tithes and offerings. To give my tithes and offerings. To give my tithes. Bakit daw yung tithe eh? And offerings. Come on, members. Tingin kayo sa akin. Di pa po tayo nagpe-pray. Tingin kayo sa akin. Ang isang member ng church, merong responsibility magsauli ng tithes and offerings. Members, ginawa ba natin kanina umaga yan? I will see. I have all the members' identification number. Amen? Ako naniniwala ako, trusted ako. Yung mga choir members namin na kumakanta every Sunday, nagsasauli ng tithes and offering yan. Pinagpe-pray ko yan eh. Ama choir? Tulungan nyo naman ako, parang hindi totoo eh. Mag-amen kayo para totoo. Ito ang alam ko yan. Naniniwala ko. Lahat ng mga members na kumakanta sa choir, nagsasauli yan ng tithes and offerings. Kasi kung hindi yan dapat kumanta. Right? Iba yan yung pinag-usapan? Kaya kayo po na kumakanta dito, magsauli. That's our responsibilities. Amen? Tama ba, choir members? Naku, dalawa lang yung choir members. Yung hindi pa kumanta ang nag-amen. Sasauli yan. Trusted ko yan. Amen? Mga members, choir, lakas ng tiwala ko sa mga yan. Nagsasauli yan. Faithfully, they are returning the tithes and offering
Yan ang paniniwala ko eh. Ako lang yun. Paniniwala ko yun eh. Diba? Totoo ba? Grabe naman, ganda ng boses mo rito, ganda ng pagkakaawit nyo, ang ganda ng medley nyo, ang ganda ng parang choral pa, may hu pa. Diba ang ganda? Hu. Taktakawam ni Hapo Diyos. Nyamatan. Sayang, di kayo napintas ni boses mo, no? Kasta. Ang pagbanagan ng kakabsat. Amen? Awan. Oh, that's our responsibility as the members of Malachi 3:10a, sabi ng Bible, bring you all the tithes into the storehouse. Correct? And then letter E, to involve in the work of God. 1 Chronicles 29 verse 1, alala nyo nung itatayo yung templo ng Panginoon. Hindi naman si David na nagtayo, pero nag-prepare siya ng something para makatulong maitayo ang templo. Alam niya, yung anak niya ang gagamitin, pero sabi niya, nag-ready ako. Kasi yung anak ko, bata pa yan. Is yet and tender. And sabi diyan, the palace is not for man, but for the Lord. That since ang gawain ay hindi gawain ng Diyos, ng tao, at gawain ng Diyos, so meaning to say, tayo mga tao ng Diyos, we need to involve. Kailangan bahagi tayo sa gawain. May kausap pa ho ba ako? Mabisin kayo? Dami natin kinain kanina. Ewan ko lang sa mga taga-PBBC Narbacan kung mabisindan. Ikasla nakisayan, DJ, intugot yung merienda tayo. Kinan yung samutan, jilugan. To involve in the work of God. Involve. Members, LRBBC, dahil anniversary nyo po ito, kayo po ang kinakausap ko na madalas dito. Pinariringgan ko lang yung mga members ng Narbacan. Tayo-tayo lang to para di nila marinig, ha? So, isipin nyo na lang, wala sila. Kayo talaga ang kinakausap ko, mga member ng LRBBC. Involved in the work of God. Ang dami nyo kanina. Napaka-potential nyo. Ito si brother, ano ulit pangalan mo, Brad? Si Father Gian, mukhang future song leader to, Preacher Rick. Nase-sense ko, isang araw tatayo to dito, magso-song lead, mag-MC. Tahimik lang to, pero hindi nyo pwedeng i-judge. Nase-sense ko, gagamitin ng Panginoon to. Baka sa Sunday, Preacher Rick, mag-song lead na to. Di ba? Baka sa Sunday, magkampay-kampay na to, mag-song lead na yan. O dati, sa Narbacan, yung kumpo-conforme lang, gano'n lang sila ng gano'n, eh. Baka tsamba lang, no? Okay na yan. Importante, nagagamit ni Lord. Hanggang isang araw, na itama yung mali. 3/4 pala. Kasi yung 3/4, ginagawang 8/8, eh. Parang naglalaro ng yung samurai na may mga fruits. Anong tawag doon? Samurai, ano? Fruit ninja, di ba? Parang To God be the glory. Fruit ninja, eh. Hanggang nasanay. Pero ako nasa-sense ko, magiging magaling tong bata na ito. Gagamitin ng Panginoon Diyos to. Seryosong nakikinig, eh. Yung iba, nagdadaldala na, napapansin ko, eh. Oo. Matagal pang membro yun, ha? Nagdadaldala na. Pero ito, nakikinig na maayos. Maraming magagamit ng Diyos dito. Gamitin kayo ng Panginoon. I tell you, matutuwa talaga ang Diyos sa inyo, matutuwa ang pastor sa inyo. Gagamitin kayo ng Panginoon. Just involved in the work of God. Kaya mamaya, pagkatapos sa service, Preacher Rick, saan Bible study mo? Sama kami. And, Preacher Rick, saan ka nagba-Bible study? Saan ang bibisitahan natin? Sama kami, ha? Kahit sa isang linggo, Preacher Rick, sasama ako. Kahit isa lang. Simulan mo lang sa maliit. Huwag mo na yung marami. Kasi meron lahat sinamahan na nag-backslide. Delikado yung ganun, eh. Nakakagulat. Yung sobrang init, paglamig nga, eh. Grabe, sobrang lamig naman. Yung lahat na sinamahan, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, nasa Bible study. Pag linggo, absent. So, sobrang napagod. Napagod pagdating ng church na wala na sa simbahan. Ay siya. Pang-apat, pang-last. Last na po sa unang point. Letter F, to support the man of God. Now, physically speaking, hindi nyo may apply kay Pastor Jeter kasi nasa Germany siya. But I think I suggest you pray for him every day. Sabi ko, 1 minute for Pastor Jeter, 1 minute for Pastor Peter, another 1 minute for Preacher Rick. Okay pa ba yan? Isama nyo na sa kalendaryo nyo.
3 minutes to our leaders. We will pray for them. Okay? Then text Pastor Jeter, kumustahin nyo siya once in a while. But since si Preacher Rick physically ang kasama nyo, I think you need to support him. To support him, LRBBC. Sa lahat ng mga members na narito, kung sino man yung mga pastor nyo, sigurado ko, gwapo yun. Supportahan nyo. Yun, isa lang nag-amen. Salamat, Brad. Supportahan nyo. Support the man of God. Ano sabi ng Bible? 1 Thessalonians chapter 5, verse 12-13. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and as over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. Sense of, number 1, responsibility. And last, as I closed, naaawa na ako sa inyo. Okay na siguro yun? Ada siguro napidot yun niya. Okay na yan? Mga LRBBC, mamaya lapit kayo, magpe-pray tayo. Sense of, last, sense of faithfulness. Talo na tayo. Sense of faithfulness. Ang isang member ng simbahan, not just a sense of responsibility, but there is a sense of faithfulness. 1 Corinthians chapter 4, verse number 2. Moreover, it is required in steward, believers, Christian, saved people, that a man be found what? Faithful. Lahat maging tapat. Meron pong sikat na motto, yung pong Marine Corps ng United States. Ang tawag nila dito, Semper Fidelis, is the official motto of the United States Marine Corps. The word Semper Fidelis are Latin for always faithful. Yan ang motto ng mga Marine. Always faithful. Now, can we borrow that motto from the Marine Corps in the U.S.? Na as Christian, our motto also is to be always faithful. Laging tapat. Yes, mahirap. Yes, minsan nasakit. Ngam, kakabsat. Iti-challenge na always faithful. Alam mo, sa panahon na to, ang daming nagbabago. Pero sana wag mabago yung katapatan mo sa Diyos. Let me show you this picture. Yun yung picture na yan. Ito po yung prostitute noong 1973. Ito na yung mga singer ng mga Baptist sa 2017. Sino mas maganda? Mas okay pa yung prostitute. Ito yan. Ito talaga yung itsura ng prostitute noong 1973. 2017, ganyan na. Daming nagbago. Pero wag sanang magbago ang katapatan mo sa Diyos. Amen? Wag sana, mga minamahal. And then last. Pero pa pala isa, di ko napansin. Ano yung una? Sense of? And then last, sense of loyalty. Halos pareho din ng faithfulness. Ephesians 5:25, husband, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself to it. There's a sense of loyalty. Amen? Every members of this local church, LRBBC, the Lord, your Savior, demands your loyalty, your faithfulness, and your responsibility. Tumakdala tayo man aming kakabsat. I hope may ada na pido tayo. Amen? Let us pray. Lord, maraming salamat po sa hapong ito. Sana, Panginoon, naging sapat yung mensahe. Sana po nakatulong at nagpapasalamat po kami sa gawain na to. Through thick and thin for 5 years now, we're so thankful for the leadership. We thank you, Lord, for all the struggles, the trials, and the problems. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy mag-shine. Patuloy na ang mga bawat nagiging member sa church, nauunawaan nila, anya iti responsibility da. Lord, as a members of local church, kailangan kaming makiisa. As what we saw in the early church in Jerusalem, they have all things common. Sana, Panginoon, maging ganun din po kami bilang member sa isang simbahan. Kaya ama ngayong hapon, as I extend this invitation, Lord, please, draw your people to this altar. Lahat kami lalapit upang magpasalamat at ma-appreciate namin, Lord, thank you for putting me and putting us in a local church.
upang doon sa local church, kami po ay magamit. Maraming salamat. Purihin, itaas po kayo sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus habang nakapikit. Tatawagin ko na lahat ng member ng LRBBC. Tara, dito tayo sa harap. Let us pray. Can you once again pray for this church? You pray for your pastor in Germany. He needs your prayer there. You pray for Pastor Peter in Antipolo. Pastor Peter needs your prayer. You pray for Preacher Rick and his family. He needs your prayer. You come. LRBBC, Adapay. Tara, dito tayo. Just a silent prayer. O kahit hindi ka member ng LRBBC, kung nais mo lumapit this afternoon, you can come and pray this afternoon. Would you like to do that? Okay, let's go. Tara. Kung sa tingin mo kailangan mo lumapit ngayon sa altar, magpasalamat at manalangin, you can do that today. Let's go, let's pray. Take your time. Just pray. Panginoon, maraming salamat po. Salamat po sa mensahe. We thank you for the sweet Holy Spirit preaching on our behalf this afternoon. Lord, we're not an attender this afternoon. Miyembro po kami. And as a member, Lord, there is a sense of responsibility, a sense of faithfulness, and a sense of loyalty. Kung ano ang church ko, mamahalin ko, susuportahan ko, tutulungan ko. So nga apo, agyaman kami. You bless these members in LRBBC. From these numbers of members this afternoon, alam ko, Panginoon, gagamitin mo to, palalakasin mo to, i-empower mo ito, para mas marami pang kaluluwang maligtas. Lord, marami na pong mga naka-ready for baptism. We're just waiting for Pastor Peter to come. At sana, Lord, marami pa pong mga susunod for baptism. Mga may dadagdag at the same time, madi-disciple sila, matetrain sila, hahasain sila sa paggawa sa ministry upang sila po ang mga maging katrabaho sa gawain sa lugar na ito. Reaching out to the community, sharing the gospel, handling Bible study, teaching extension classes to the kids. Agpalain mo lahat ng mga hanap buhay nila. At naway ang bawat miyembro sa simbahan na to ay maging tapat sa pagsasauli ng ikapu sa inyo. Bilang suporta sa mga pangangailangan sa simbahan na ito, tulungan nyo ang bawat miyembro. Bigyan ng kalakasan, ang bawat pamilya palalakasin, bawat mga anak, mga young people, ay makita nila yung importance ng involvement sa ministry. Salamat po sa Pilgrim Church, Narvacan, for their endless support. Salamat sa mga members na sumunod para maging bahagi, tumulong, makiparticipate. Salamat sa mga other churches who came. Salamat sa kanilang buhay, sa kanilang gawain, naway naging malaking tulong ang salita mo sa hapong ito. Patawad sa aming pagkukulang, itinataas ka namin sa aming kalagitnaan. Sa iyo lamang ang kaluwalhatian, sapagkat ang lahat ng iti aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus, and all God's people will say, Amen. Sa mga nakaupo, tayo lahat. Sa mga nakatayo po, remain standing. We will sing one more song before we continue this afternoon. Brother Arlen, please come. Okay, ito pa yung lahat. At after the first chorus, but ni Brother Patrick for the offering. Okay. First stanza, count your blessings. On the first stanza, ready, sing now. When a palace below zero tempest blows, when your heart is discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Brother Patrick. Gian. Okay, let's pray kapatid sa offering. Let's pray.
Lord God and Father, salamat Panginoon sa natapos Lord na preaching ngayong hapon, buong maghapon Panginoon sa service. Salamat po Panginoon sa biyaya at patuloy po na magbibigay po ng blessing po sa amin at sa 5th Church anniversary po namin Panginoon. Salamat Panginoon sa biyaya Panginoon at sa ginamit niyo pong tagapagsalita ngayong umaga po si Pastor hapon Panginoon, si Pastor Ronald. Salamat po kami sa kanyang buhay. Sana Lord may apply po namin ang aming mga napakinggan at napag-aralan ngayong hapon Panginoon. Sa aming pastor po nasa Germany, si Pastor Jeter Panginoon, kayo pong mag-ingat po sa kanya, magbigay po ng wisdom sa buong pamilya niya Panginoon. Sa mga kapatiran po nandito Panginoon, sa LRBBC Church at sa mga iba pa Panginoon sa churches, kayo pong magpatuloy na maggabay at sa pag-uwi po namin, kayo pong mag-ingat po Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, on the first, second stanza, ready, sing now. Are you ever burdened with a load of pain? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will keep singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. What God hath done. Third verse. When you look at others with their lands and gold, think that Christ has promised you is wealth untold. Under many blessings God can never buy, your reward in heaven or your home on high. Count your blessings, see what by one. Count your blessings, see what God hath done. Blessings, name them one by one. After many blessings, see what God hath done. Okay, tawagin ko si Preacher Rick. Amen. Taga tayo pa'y kakapsat. So, gyaman tayo, ti preaching. Na-bless kay amin kakapsat. Na di mensahe ti sasaw na po Diyos. Ngam ko na di James, be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. Amen. So nga, i-apply tayo dagiti sasaw na po Diyos. Agyaman kami kakapsat, dagiti may, solid. Ti Pilgrim, Santa, Titi Kawayan, Nagbukel, agyaman kami ti Iyaayo ditoy. Stamat iti nagluto ti merienda, nagapupay narbakan. Damat ti kokmi ditoy, nalay nagluto ni Sis Realin. So natin nagluto ti matatay, so nga napsog tayo amin. Okay, so agyaman tayo amin kapsa, dagiti commitment nga na ito Diyo, so katantomat lang na po Diyos amin dagita. So bilang pasasalamat, ikantayo ti Kuwada Pastor Ronald and family, may kayo dito yun. At iyawat. Pati dagi kids. Love gift day ti kakapsat nga pagyaman tayo ta isasaw na po Diyos, dakkel nga encouragement ito mong galmaysa. Yan, bilang may sa Kristyano, dapat takderan tayo iti kunkuna iti isasaw na po Diyos. Ma'am Joyce, yaman tayo umat yun ni Pastor Jeter, Moreno Adayo, dalata nga manggagay, kita tayo kakapsat. Pastor Peter, paiso nga naunget, ngam gusto di bagbagana. Masuruan na ka nga talaga. So nga, i-accept tayo lang dagiti kwati mentoring. Pastor Peter, Ma'am Joyce. Amen. Thank you po.
Pastor Alan and family. Meron po. So maroon na Pastor Denver and family ni Pastor Mike. And family. Ano mabidyo? Ano asawa mo? Ano, single pa lang single. At tata pa lang oras. Ayan, thank you, Pastor. Pastor Denver and family. Serban, Yapo, and family. Kanya yun din sa. Sir Mike, Miguel. Happy birthday, Gayam. Happy birthday, happy Mother's Day, happy birthday, happy wedding. Amen. Thank you very much po, kakapsat. So, no next year, hanto nga 15, 6. So nga may kayo tumanan. Hanto siguro kastoyan niya. No, may tatay tagi first fruit tayo, pumintas na iti nga balay ti Apo. Amen. So nga tagi first fruit, katatay sa offering sumrag mayat. Okay? So adoti bless na po Diyos dito niya. So yaman tayo, tumater tayo amin kakapsat, kanta tayo ti mensa. Itawat ko itong ni Pastor nga Denver iti mangi close ti kararagan. Okay. Blessing to God be the glory. Kabeso yung siguro niya. Okay, habang pirpirogan na, kantahin tayo verse 1. Ready? Sing. To God be the glory, great things He had done. So lovely the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Amen. Praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord. Praise the Lord. Let the people rejoice. Yaman tayo ni Sis May, tagatin karuba tayo dito sa Angwanan. Okay, Pastor Denver, may kan? Closing prayer, tapos sa food, merienda tayo. Mapantayo iti panang recap nga panagkararag. Shall we pray? Lord God, Heavenly Father, we are so thankful, Lord. Iti daytoy nga malem, iti nabalay nga 5th church anniversary, iti Living Rock Bible Baptist Church. Agyaman kami po within 5 years, Lord, makita mi po iti
naindaklan nga panagaraw dagiti imam Apo iti dayto nga church, makita mi no kasano iti panang bendisyon mo, ken kasama iti panagtultuloy Apo dagiti members iti dayto nga church. And Lord, we pray nga patuloy mo Apo nga i-motivate, i-challenge, i-encourage, i-motivate isagtunggal maysa nga miyembro nga agbalin Apo nga responsible, madaan Apo iti sense of faithfulness and sense of loyalty, Lord. Ket agbalinda Apo, agbalin kami Apo, amin nga Kristiyano, anak mo nga dinisenyom Apo nga pagbalinan mi. Bendisyonam Apo, uray pa iti gundaway nga makapaglalangan kami, tinabat-bati nga oras, ket si katimang bendisyon uray pa iti merienda, taraon nga naisagana, ket lakamen mi nga agserbi nga nayon ti kiret ken bigsami, ket agyaman kami uray pa iti ayat, anos, dahito nga church, dagiti members nga nangisagana, nagluto Apo, kadagitoy nga taraon. Sika Apo iti daydayaw mi, ken Kristo Jesus kararagdawat mi digitoy. Amen. Thank you very much po. Tugo kay lang ditan tawarasan ta kay Tikon. Di makan.